Hello mga kapounda! Welcome sa panibago na namang Wanderlust Show Vlog! So, andito tayo ngayon sa Bicol para sa ating bakasyon. So, una nating agenda, kakain tayo ng breakfast sa Babat, Pansiteria and Loglog House. So, lagi ko in-order dito yung biko nila. Meron din silang sinapot or yung parang maruya nila. Tapos ang signature nila dito yung pansit bato with dinuguan, pansit inulas ang tawag doon. Tapos syempre, yung loglog with egg nila. O diba, ang sarap-sarap? Ang next agenda natin, mamamalengke tayo kasi magpapaluto tayo ng authentic laing at saka ng tilapia. Grabe tilapia nila, no? Galing pa Lake Buhi yan. One of the best. Tas gulay nila laging bago din. Kung makikita nyo, Tapos first time ko rin makakita kung paano pinipiga yung gata. Ayan. So may makina sila para sa mga tamad. So ayan, kakatapos lang natin mamalengke. Diretso muna tayo para magpasalamat. Siyempre sa simbahan. Gusto ko rin ipakita sa inyo kung gaano kaganda sa loob. O diba? Ang ganda, no? Hindi lang tayo makalapit sa harapan kasi may program eh. Pero okay lang yan. Kahit dito sa likuran, kitang-kita ang ganda ng church. At after nun, nako, inulan pa tayo. Pero okay lang yan. Ayan, pinaprepare na nila yung lunch. Salamat, Tita Pat, Tito Chawa, at saka sa mga pinsan ko. Ang una sa laing, pinapakuluan yung baboy muna, tapos may gata, tapos after nun, tsaka nilalagay yung gabi leaves. Tapos once na nilagay mo na, magiging ganyan. Tapos kapag dry na siya, pwede nang iserve. Pero habang nangyayari yun, prinito na rin ni Tito yung tilapia. So ayan o, ang sarap po. Tapos pagluto na, ganito ang itsura niyan. O diba? Crispy yan. Tapos, ang bait nila, binigyan pa nila ako ng pili nut bar. O diba? Pagkatapos ko kumain, nag-coke ako, tapos bumili ako ng mga laruan nila na pambata kasi na-miss ko yung kabataan ko nun. Isa ako sa mga pumapakyaw sa mga laruan nila. So ayan, nakita nyo kanina yung lato-lato. Ganun na lato-lato namin nun. Pagkatapos, diretso tayo para dalawin yung lola ko dun sa BTC house. Ayan o, sobrang aliwalas. Best friend ko rin kasi yung aircon dun. Yun lang ang property namin sa Bicol na may aircon. Tapos ayan, ang ganda ng labas, no? Pero wag kayo, mamaya makikita nyo pa yung drone shot. Pagkatapos ko sa inyo, i-360 POV etong property. O diba? Makikita nyo may mga bahay pero ang lalayo. Tapos the rest puro palayan na. Tapos mga puno. Napakahangin din. Mga ibon pa, diba? So ayan na yung drone. So yan yung
papunta dun sa bahay, yung parang road niya. Tapos nakakatawa kasi may aso dyan na parang alam niya talaga na nagsushoot ako. Ayan oh. So parang hinahabol ko siya. Nakisama na lang din siya dun sa shop. Napakaganda. Tapos may top view din tayo. Tapos pagkatapos yan yung view ng mga beginner. Kung makikita nyo. O diba? Karamihan ng mga beginner sa drone, yan ang shot lagi, diba? Yan. Pero ang ganda pa din eh. Tapos after yan, iti 360 ko pa yan sa bahay. Para kita nyo rin yung surroundings. Ayan. So pagkatapos niyan, nainitan na rin kami. So diretso na kami sa 11th Earth Resort. Inisip ko pa talaga kung anong tawag, 11th Earth Resort ba or what. Ayan, sobrang helpful din ng front desk. Tapos inikot kami dun sa venue. Since nakita namin pwede rin mag-overnight, yan, may mga kabana sila. Tapos, syempre, pinunta natin dito talaga yung swimming pool, diba? Tapos, madalas, mga tao dito nagpapapicture para sa mga Instagram nila. So, ayan, swimming na, ligo-ligo. Yung mga underwater shots. O, diba? Ang saya? Yan, nagkagutuman kami. So, nag-order kami ng potato wedges. Tapos, meron din kaming chicken fillet with rice. May rice talaga, no? Talaga nagutom, hindi halata, no? Tapos, may sisig kami. So, ayan, naghati-hati na lang kami dyan. Tapos, after nun, kakain na naman tayo. Ito, sinasabi ko sa inyo, ito ang pinakamasarap na halo-halo na natikman ko sa buong buhay ko. Sa kambingan sa dalandalan yun. Sulit na sulit mga kapounda, 125 pesos lang. Eto, papakita ko sa inyo kung gaano kalaki. Kung ako sa inyo, yun ang i-order nyo, yung special. May ulam din sila. Ayan, mga burger, kung gusto nyo. Pero main attraction talaga eto. Yan. Pansin nyo, oh, real fruits. Tapos ganyan kalaki. Mataba akong tao ha, so ang laki ng kamay ko. For comparison, ayan oh. 'Di ba? Ang laki. Tapos after nyan, chibog na naman tayo. Pupunta tayo dun sa Bulastugan. The specialty nila dyan, yan. Yung kanilang tokneneng. Barato na, masarap pa. Ibig sabihin yan, mura na, masarap pa. So ayan, nakadalawa akong ganyan. Tapos after nun, ayan, van naman tayo. Pupunta tayo ngayon sa Barisbisan Beach Resort. So, balita ko may swimming pool daw sila doon na maganda. Tapos, syempre yung beach, ko-cover din natin yan. Pero ito talaga nakakatuwa. Nung bata ako, ang pangit niyang road na yan. Pero ngayon, tingnan mo. Talagang ininvesta ng government. Pati tanawin, ang ganda. So ayun, dito sa Barisbisan Beach Resort, meron din sila mga kabana na pwede kang magstay overnight. Tapos ayan, pwede mong hiramin yung griller nila. So ayan, yun na yung mga kinain ko. O diba? Panalo. Tapos ito yung swimming pool nila. Tapos nagsasunbathing yung mga pinsan ko, habang yung isang pinsan ko binabasa sila. Ayan, 'di ba? Nakakatawa.
Tapos ayan, water guns. Tapos syempre, cover na natin yung beach. O grabe yung waves, no? Yan pa kasi yung kakagaling lang natin sa bagyo nun, yung bagyong Egay. Kaya ganyan pa yung waves. Tapos mahangin. Hindi pa yung kalaliman, ha? Pero tingnan mo yung waves. Hahampasin yan sila eh. Yung susunod, tsaka yung last. Yan yung una, tapos may isa pa. O, diba? Tapos after nun, ito na ata yung pinaka-highlight or pinaka-favorite ko na part ng trip na to eh. Nag-ATV kami sa Mayon. Yung Cagsawa Trail yung kinuha namin. Bale, usually 1 hour daw dapat yon. Kaya lang since magaling daw kami at mabilis kami magpatakbo, nakuha namin ng 25 minutes. Ang bayad dyan, kada vehicle is 700 pesos for the Cagsawa Trail. Pero meron silang mas mahal na mas mahaba, for sure. Tapos after nyan, pumunta kami sa Sumlang Lake. Sinasabi nila ito daw yung one of the best places kung gusto mong masilayan yung Mayon. Hindi naman kami nagsisi kasi nakisama si Mayon, sumilip siya. Ayun, no? Kung makikita nyo yung crater. Kahit isang saglit lang namin nakita, parang nabawi yung pagod eh. As ayan, nainitan kami, so nagsorbetes kami. Ang sarap nung flavor nila dito, yung cheese and mango. Ayan, no? Panalo. Tapos after nun, ayan, usap-usap kami, relax, kasi mahangin eh. So, ang saya talaga. Tapos picture-picture. Tapos after nun, nauhaw kami, so bumili kami ng refreshments. May buko juice sila. Ganun. Tapos after nun, malapit lang naman din, sumaglit na rin kami dito kasi last time akong pumunta, bata pa ako. Yan yung Church of Cagsawa. Nasira yan dahil dun sa lava flow nung nag-erupt yung Mayon volcano back in the days. Tapos after that, ayun, nagsine muna kami. Palamig lang muna, diba? Kasi ang init sa labas. So, nanood kami ng Meg 2. Yung Megalodon, yung malaking shark. Tapos kung mapapansin nyo, walang tao. Kasi pagpasok namin sa sine, kami lang ang tao. Para namin binok yung buong sine. Sobrang panalo. Tapos after nyan, doon na tayo sa last natin na destination, yung Farm Plate. Dito to sa Daraga Albay. So, napakalapit niya lang sa Bicol International Airport. So, alam niya na, kung pupunta kayo dito ng via plane, consider nyo. Kung medyo may doubts pa kayo, tingnan nyo na lang kung gaano kaganda. Ayan, yung paakyat nila. Tapos pagkaakyat mo dyan, ang daming choices ng pagkain. May ramen, maki, gyoza. Tapos may burger, may fries, may pasta, may chicken, may pizza, may lasagna, at marami pa. Meron pa ka siomay eh. So ayan yung ano niya, pwede kayo dyan kumain kung gusto nyo. Tapos pwede kayo manghiram ng saranggola doon, mag-kiting kayo. Tapos pag nagugutom kayo, ayan. Though yung ramen nila hindi ko masyado nagustuhan, pero pwede na din siya. Tapos ayan, natuwa ako dun sa cow. Tapos ang dami ring kalapate dun sa tabi niya. Ayan, kung makikita nyo dyan. Tapos ang dinadayo dito is yung The Little Chapel of Farm Plate. Sabi nila ito daw ang pinakamaliit na chapel dito sa Pilipinas. And I can see why. So ito na yung palabas ng venue. And ayun na, ang vlog natin. Maraming salamat mga kapounda sa panonood. And until next time, I'm Captain Pounda signing off.